The disgraced fall from the dizzying heights of power was long in coming, but then it did. It came with such a thunderous thud. No amount of pretense and denial could hide the devastation brought to his being, the shame that he will carry to his grave, the undeserved humiliation that his descendants will feel for the rest of their lives, and the tortuous path that his soul will tread on its journey to hell. While they wallow in the remorseful thievery of public funds, even as they savor the nectar of the forbidden fruit in quiet and shameful glee, one wonders how a pedigreed heir of an illustrious clan, reared in decent and comfortable surrounding, prestigious education, good religious upbringing, a person possessing a natural charm, could transform into a monstrous epitome of an unrepented crew. Have centuries of foreign colonization and domination damaged our race, rich in culture and goodness and humanity, and supplanted it with avarice and insatiable lust for power and wealth? Is our culture permanently flawed that the wicked ways of the alien conquerors and oppressors descended and subsumed into the generations of Filipinos, as exemplified by those who succeeded them in governing the country, taking turns in pillaging its resources and bleeding its wealth dry? Sinasabi po natin sa artikulo na yung pagbagsak ni Martin Romualdez habang napakatagal bago nangyari. Pero nung dumating naman, talagang bagsak na bagsak siya. At yung kanyang kahihiyan ay dadali niya hanggang sa kanyang hukay. Hindi lamang yon, ang kahihiyan na natatamakan niya ngayon ay nasa balikat din at ito'y dadanasin ng mga anak, mga kamag-anak na hindi naman nila ginawa. Pero dahil nga sa kalokohan, dahil sa mga akusasyon na itinatapon sa kanya ngayon, ay mukhang kahit anong gawin niyang pagtanggi, ang gawing pagtakas, ay mukhang ang taong bayan ay hindi na naniniwala sa kanya. Alam po ninyo, yung ginawang pagbuhos ng baha, doon mo nakita ng taong bayan na yung pera natin, pera na dapat ginugol upang makontrol natin yung baha, na siya namang nagdulot ng malaking danyos, malaking sira sa mga bahay na inanod, sa mga bahay na bumagsak, sa mga namatay, sa mga nasirapan. Biro nyo, itong nangyari dito sa ating mga mahihirap. Karamihan mahihirap Dahil yung mga maya, wala masyadong problema. Ang kanilang mga lugar matataas. Ang kinalalagyan ng kanilang mga bahay, malalakas. Pero ang mga palat sa kayamanan, sila talaga ang nagdanas dito. Yung pera na dapat ginugulyan upang masawata natin yung mga nangyaring nakaraan, ninako nila at nagpakasasa sila. Yun ang masakit na nagpapakasasa kayo habang naghirap ang taong bayan. Kaya alam po niyo, habang nakikita natin na para bang pelikula, nakikita natin ang kanilang mga ginagawa. Nasa isip tuloy natin, itong mga mambabatas ba yun? Itong mga opisyalis nito, itong pribadong kontraktor na ito na nagnakaw ng pera ng bayan. Bakit kaya itong mga ito ay hindi napigilan ng mga sarili nila upang magnakaw ng pera ng bayan? Meron bang problema ang ating kultura?
Ito ang kultura natin ito. Na ang pagkakaalam natin sa kasaysayan, ang lahi po natin ay mapagmahal, mapait, hindi magnanakaw. Pero ang kultura natin yun parang nabago na. Ang korupsyon ay naging systemic, naging bahagi ng kultura. Kaya tanong natin hindi kaya ay napakaganda nating lahi ay namantsahan at napalitan na ng mga wicked ways ng mga dayuhan na sumakop sa atin. Tandaan nyo, tayo'y sinakop ng mahigit sa 400 taon ng mga Kastila. Yung mga tayo rito, kung alam ko natin dito kayo, sa Europe. Tapos, ng Amerikano rin. Maraming sumakop sa atin. Pati Dutch. Ang dami nagkahalo-halo na. Kaya, nakuha natin yung mga kawalangian nila at dito na pasok sa atin. Pero ng saling lahi, nagkahalo-halo na. Ang asawa ganito, at dahil sa kanya hindi naging asawa, dahil na-occupy tayo ng napakaraming taon. Yung ugali nilang magdama, nakakuha na rin.